Hi guys, this is your medical esthetician and psychological first aid provider, Len. At alam ko pong marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon dahil dinala po niya tayo sa huling araw ng unang buwan ng taon, which is January 31, 2024. At alam ko rin na yung iba, inip na inip sa buong January, yung iba naman gulat na pagtulog natin ngayong gabi, kinabukasan ay February 2024 na. So, maganda pong practice yan. Practice po natin yung attitude of gratitude. So, sa bawat pagsubok po ng buhay ng tao, at tandaan po natin, lahat ng tao ay may kanya-kanyang pinagdadaanan, may kanya-kanyang pagsubok at suliranin sa buhay. Pero, lahat din po tayo ay hindi dadali ng Panginoon doon sa isang sitwasyon or season ng ating buhay na hindi po niya pinapauna ang kanyang pag-ibig, ang kanyang provision at ang kanyang proteksyon. Yung tatlong bagay po na yan ang nagiging lakas at magiging lakas natin para ipagpatuloy ang laban sa buhay at patuloy na umasa na ang Diyos ay palagi po nating kasama. So again po, lahat ng tao ay may kanya-kanyang pagsubok at suliranin sa buhay at lahat din po tayo ay may kanya-kanyang coping strategies para makasurvive doon sa sitwasyon ng buhay kung nasaan po tayo. Kaya po, minsan makikita po natin yung mga tao na nasa kalsada o kaya nasa isang lugar na umiiyak na lang po sila. May mga pagkakataon po sa buhay ng tao na nakakakita tayo ng kapwa natin na umiiyak. Pwede pong sa school, sa opisina, o minsan po sa mga public vehicle, sa jeep, sa LRT, sa bus. Ibig sabihin po, crying is another form of communication. So, kung napapansin po ninyo sa mga bata, kapag hindi pa sila makapagsalita ng maayos, umiiyak sila kasi 'di ba sa baby, sample po natin na pinakamalapit po ito. Sa baby kaya sila umiiyak, it's either nagugutom sila, may masakit sa kanila, o kaya naman po is dumumi sila or yung umihi sila, 'di ba? So, para mapansin ng isang tao na may something wrong sa kanila, umiiyak po sila. So, sa ating mga tao po na adult na, it's a way of communication din po na kapag hindi na natin kaya yung emotion natin, wala tayong mapagsasabihang magulang, asawa, kapatid, anak, kaibigan. Kasi may mga pagkakataon na kahit nandyan yung mga yan, may season na ikaw lang at yung Panginoon. So, iiyak ka na lang, magdadasal ka na lang para gumaan kahit papano yung nararamdaman mo. Kaya po tayo, pag meron po tayong nakikita mga tao na hindi natin alam yung reason nung kanilang pag-iyak. Kasi kung kakilala mo, possible na alam mo yung reason ng kanyang pag-iyak, alam mo yung pinagdadaanan niya. Kung hindi naman po natin kilala at total stranger, much better po na sa two option po, kasi dalawa lang naman yun eh. It's either makikisimpatya ka o manghuhusga ka. So, sa mga nakikisimpatya po, sa hindi nila kakilala or kakilala nila, very good po yan. Kasi napakalaking part po or tulong ng sympathy ng ibang tao. Kahit nga hindi ka magsalita, diba? Yung tipong, itap mo lang yung kanyang friend, kaya mo yan, kasama mo si Lord friend. Kung may gusto kang sabihin nandito lang kami. Or kung hindi naman ninyo din kayang i-express yung ganun, at nakikita nyo na emergency na yung pag-iyak ng tao na parang, palagi na lang siyang umiiyak parang 2 weeks na Pwede nyo pong i-bridge sa mga counselor, sa psychologist, or sa psychiatrist. Lalo na po kung may mga movement na or talagang mga action na medyo violente. Baka po kasi depression yung pinagdadaanan ng inyong kaibigan or kakilala. Emergency room na, and then the emergency room na po yung bahala kung paano po sila i-handle. So, yun po yung sa mga taong nakikisimpatya. At the same time, ganun din po sa mga tao na grabe naman kayong makahusga sa kapwa natin. Kasi may mga nakikita po ako at may mga naririnig talaga na, naku, kaya lang naman yan umiiyak kasi gusto lang niya ng simpatsya. Naku, pa-victim lang yan. Naku, nag-iinarte lang yan. Naku, imo talaga yung bata na yan. At meron pa po na nagsasabi, naku, huwag tayo dyan, huwag natin siyang pansinin kasi negative yan, bad vibes yan, bad vibes. Doon po sa mga tao na gusto palagi lang positive to the point na hindi nila napapansin na nagiging judgmental na sila. Alam niyo po ba na ang tawag dyan is toxic positivity? Kaya po maging maingat po tayo kasi baka yung pinagdadaanan nga nung isang tao kaya siya ganun at hindi niya masabi
ang kanya nararamdaman dumadaan na po pala sa anxiety and depression. So, imbis na makatulong tayo, lalo lang po tayo nakakabigat, much better po na wag na lang tayo magsalita, wag na lang tayo mahusga. And then, kahit hindi mo feel, mag-pray ka na lang para sa kanya. Kumbaga, kahit hindi mo siya kausapin, kahit hindi mo siya lapitan, yung pray ka lang na, Lord, hindi ko alam kung sino to, kung saan siya nanggaling, kung bakit siya umiiyak, pero Lord, sana ikaw po yung mag-comfort sa kanya because you are the God of all comfort. Yung mga ganung bagay. Kasi pag nakita naman ni Lord yung sincerity ng puso mo at yung motibo ng puso mo na mabuti para sa kapwa mo, kahit anong sama rin ng ugali mo, igagrant naman yun ni Lord eh. 'Di ba? Matuto tayo na hindi man tayo makisimpatya, pero matuto tayong kontrolin yung sarili natin. Kumbaga, matuto tayong i-regulate yung sarili natin. Kung wala tayo talagang maitutulong sa isang taong umiiyak, hindi natin alam yung kanyang sitwasyon or kahit alam natin yung sitwasyon niya, mas piliin po natin na yung empathy nandoon, yung understanding, yung acceptance. Kasi darating din yung oras o baka dumating na yung oras na nandun ka sa sitwasyon na yun. O kung dadating ka pa lang dun sa sitwasyon na yun, at least alam mo na alam mo na meron ding gagawa nung ginawa mong mabuti sa kapwa mo. Kasi 'di ba sabi nga, gawin mo sa kapwa mo yung gusto mong gawin sa'yo. So, kung manghuhusga ka, ano pa yung reward na i-expect mo, di ba? Kasi nanghusga ka. So, sigurado yun, pag dun ka dumaan sa sitwasyon na yun, huhusgahan ka rin ng tao. Mas piliin po natin maging mabuting tao. Kasi wala pong masama sa pagiging mabuting tao. Pero may masama sa pagiging mabait. Dahil yung mga mababait po, kahit naaabuso na sila at nakukonsinti na nila yung masama sa pagiging mabait nila, wala silang pakialam kasi nga mabait sila. Healthy po ang pag-iyak. Hindi po yan weakness, hindi po yan kaartihan, hindi po yan design lang. Ang pag-iyak po is talagang binigay yan sa atin ng Panginoon para kung hindi na natin kaya, wala na tayong kayang gawin, umiyak na lang tayo kasi sa bawat pagpatak ng luha natin, alam ng Diyos kung ano yung ibig sabihin. Diba sabi po sa Bible, no? Kapag yung isang tao, inapi mo, is ginawan mo ng masama, hindi kanyan babalikan eh. Kumbaga, hindi kanya gagantihan. Pero pag yan umiyak at nakita ng Diyos, alam nyo yun, yung, teka lang, kung yung ordinaryong tao nga hindi ko kayang matalo, paano pa kung ang kalaban mo yung Diyos dahil pinaiyak mo yung isang walang kalaban-laban o kaya yung isang mapagpakumbabang tao. Lagi po nating piliin yung maging mabuti po tayong tao kasi wala namang po mawawala sa atin kung magiging mabuti tayo. Dahil nga po sa pagiging mabuti, napuproteksyonan din po natin yung sarili natin. Ibig sabihin, hindi tayo mabait. Hindi tayo, sige lang, ang pagiging mabuti, tinatayuan po natin yung tama, yung mabuti, at yung katotohanan. Sabi nga po, diba sa Bible, God opposes the proud, but gives grace to the humble. So, kung may nakikita tayong umiiyak, pag-pray natin kung wala tayong kayang gawin. Kasi nga po, again, meron pong mga sitwasyon na talagang ikaw lang at yung Diyos, o sila lang at yung Diyos. The only thing na pwedeng i-grant ni Lord na tulong natin para sa kanila is our pure and sincere prayer. So, yun lang po ang ating lesson about crying. At healthy po ang pag-iyak. Hindi po yan sabihin na wala lang, umiyak ka lang kasi mahina ka, kasi gusto mo ng simpatya. Yung panghuhusga ng kapwa, wag na po natin intindihin yun. Ang intindihin po natin is masurvive po natin sa pamamagitan ng iyak at panalangin yung pinagdadaanan natin. So, I hope marami po kayo natutunan and God bless everyone!